Good morning everyone. Today is Friday the 13th of December 2024. Samahan niyo po akong muli sa panghuling devotion natin sa loob po ng isang linggo. Kumusta na po kayo at naway patuloy kayong palakasin, ingatan at tulungan ng ating Panginoon anuman ang ating mga ginagawa at kung nasaan man tayo. Ang tema ng ating pagbubulayan ay tungkol sa panalangin na nagdudulot ng kapayapaan. Prayer can bring peace. Pero bakit kung saan ang mga sinaunang tao at lugar ng ating kasaysayan ay may kaguluhan? Batid natin ang kasaysayan ng tao kung ano ang pinag-uugatan ng pagtatalo at kaguluhan. Ngunit sa ating paksa ay itinuturo sa atin kung paano matatamo ang kapayapaan. Hindi sa pamamagitan ng paglalaban ng magkabilang panig kundi sa kalagayan nating mga taong individual. Bawat isa sapagkat dumaranas tayo ng mga kapighatian o suliranin na gumugulo sa ating puso at isipan. Sinasabi rito sa Psalms 15:30, ang layon ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin. Dahil si Apostol Pablo ay nagkakaroon sila ng mga pagtatalo. Kaya't patuloy niyang sinasabi sa mga tao na sa pamamagitan ng panalangin ay magpalakasan. Sinasabi rito sa Kolosas, Kabanatang 4, Talatang 12 na siya'y laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin. Kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay ayon pa kay Apostol Pablo. Dito po kasi ay si Epapras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus, na siya'y laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin. Isang kapatid sa iglesia. Gusto niyang magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Diyos. At sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, Talatang 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan. Patuloy si Apostol Pablo ng pagpapaalala upang ang mga kapatid sa iba't ibang lugar ay huwag magulumihanan, sanhi ng maraming kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Patuloy ang mga taong ito sa kanilang pagsasama-samang nananalangin. Kasama na rito ang pansariling panalangin upang masikap na magawa ng isang individual ang tulong na kaloob ng Espiritu upang sa pagtalima ay tulungan tayong lumakas ng may kapayapaang taglay at naahanda sa bawat pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ang mensahe na hatid ng ating pinagbubulayan sa umagang ito ay manatili sa pananalangin na may gawa. Sanayin natin maging payapa katulad ng panahon. Gaano man kalakas ang pangangalit nito ay naroroon at naghihintay ang isang napakaaliwalas at mapayapang umaga. Panahon na maaari nating iugnay sa ating buhay. Dumaan man ang unos ay mayroon tayong Diyos na mapapanalanginan na handang magkaloob sa atin ng kapayapaan. Purihin ang Diyos at tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ipinakita mo ang kahalagahan ng pagsamo at panalangin. Patuloy kaming lumalapit na may pagsuko sa lahat ng aming mga kahinaan at kasalanang nagagawa. Kaya't nawawala sa amin ang kapayapaan. Tulungan mo po kaming muli sa araw na ito upang maging maayos ang lahat ng aming mga gagawin at pupuntahan.
makita sa amin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo dahil ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Kaya purihin ka, Panginoon. Maraming salamat dahil ang mga mensahe mo ay nagdudulot sa amin hindi lamang ng kapayapaan, kundi ng kalakasan at kasiglahan. Patuloy mo po kaming ingatan ang mga kapatirang naririto, Panginoon. Anuman ang kanilang mga panalangin, isinasamo ko, Panginoon, na bigyan ito ng katuparan. Maraming salamat muli sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling at idinadalangin sa tanging pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan po, salamat po muli. At tayo ay nakatapos na naman ng isang edisyon. At nagpapasalamat ako dahil nakapagbahagi ako sa isang linggong ito. Kaya muli, paalam at Merry Christmas po.